As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. This is our declaration and commitment. Ito po yung winiwika natin. Ito po yung tinatayuan natin. At dahil yan po ang inyong commitment, yan po ang ating commitment, diyan po pupunta yung pamilya natin. Makikita po natin ang ating pamilya naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos at pinagpapala po ng ating Panginoon. Sino pong masaya po doon na makita mo ang buo mong pamilya, yung asawa mo, mga anak mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kahit doon po sa mga single, para po sa inyo po yung Joshua 24:15. Sino pa po ba dyan yung single? Taas ang kamay. Single mom, single dad, pwede po magtaas ng kamay. Binata, mga binata, pag di ka nagtataas, ibig sabihin, di ka na binata. Dalaga. Yan. Ayun no, si Arnelin, taas na taas ang kamay oh. Sa likod, 2 kamay pa. Dalagang dalaga po yan. Ayan. Ayun po si Russell, oh, ngiting-ngiti. Binatang binata po yan. Hallelujah. So, salamat sa Diyos. Kung kayo po ay single, pwede nyo rin pong maging commitment, confession, declaration po yan, na ikaw at ang sambahayan mo maglilingkod sa Panginoon. At kung yan po ang iyong confession, it shall come to pass. Mangyayari po yan. Sino po gusto niya makita yung kanyang pamilya naglilingkod po sa Panginoon? Taas po ang kamay! 2 kamay! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa nabasa ko pong napakagandang komento, ang sabi po, every family has someone who breaks the chain of poverty in that family, and I pray you be the one. Ang sabi po, sa bawat pamilya, meron daw pong isang member ng pamilya ang gagamitin ng Panginoon para i-break yung poverty. Pakisiko yung katabi mo, baka ikaw po yun. Ikaw yun. Ikaw ang magbe-break ng poverty. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para bumuhos ang kanyang pagpapala sa inyong tahanan. Pag sinabing gagamitin ka ng Panginoon to break the poverty sa pamilya mo, hindi lang po ito pinansyal. Even spiritual poverty. Yung pamilya na walang pagkatakot sa Diyos, puno ng kaguluhan, may isa po dyan. May isa pong itatayo ang Panginoon, gagamitin ng Panginoon para magdala ng pagpapala. Amen! Pakisabi sa Panginoon, yes, ako na po yung Lord. Gamitin mo ako, Lord. Ang sabi po dyan, being a family means you are part of something wonderful. Sino pong masaya na bahagi ka ng isang pamilya? It means you will love and be loved for the rest of your life, no matter what. Ano man ang mangyari, ano man ang maging pagkukulang mo, may pamilya ka na magmamahal sa iyo, tatanggap sa iyo. Tandaan po natin, ang pamilya po ang unang-unang tinayo po ng Panginoon. According to Genesis, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ang pamilya po, ang unang itinayo po ng Panginoon. Hindi po siya nagtayo muna ng government, hindi nagtayo si Lord ng business, hindi siya nagtayo muna ng anumang opisina. Ang kauna-unahang itinayo po ng Panginoon, pakisabi, pamilya. God built first a family. Pakisabi po sa katabi mo, pagpapala ang pamilya. Madami po ang nakarealize
ng kahalagahan po ng pamilya nung napanood po nila yung Rewind. Taas nga kamay ng mga nakapanood sa Rewind. Ang daming nagkaroon ng realization na napakahalaga na ang pamilya ay pahalagahan mo dahil sa totoong buhay, walang rewind. Kaya hanggat buhay si nanay, buhay si tatay, buhay ang ating asawa, ating mga kapatid, si lolo, si lola, ang ating pamilya, ipadama na po natin sa kanila yung ating pagmamahal. Tama po? Meron pong lumapit sa akin, sabi sa akin, Pastor, pwede po ba kayo po mag-officiate ng aming kasal? Pero Pastor, pwede po ba gawin natin sa sementeryo? Sabi ko, ang lupit nito, Lord sementeryo? May hugot po yun, may hugot. Sabi po, nung lumapit sa akin, kasi Pastor, matagal na kaming live-in, naging playboy ako, babaero, andito po ako ngayon sa ibang bansa. Mag-iipon po ako, Pastor, ano mang gastusin dyan sa kasal. Gusto ko pong magpakasal sa puntod ng tatay ng aking asawa. Doon po sa tatay niya. Doon mismo sa libingan ng tatay niya, doon mo kami ikasal, Pastor. Dahil gusto ko pong patunayan na nagbagong buhay na ako. Sabi ko sa kanya, wow, samahan ka ng Diyos. Gusto ko sana biruin, Brad, wag naman sa gabi. Pwede naman yon, sementeryo, wag lang sa gabi. Sabi ko, pwede naman. Samahan ka ng Diyos sa layunin mo. Maganda yan. Pero alam niyo po, para sa akin, hanggat buhay pa tatay mo, buhay pa nanay mo, buhay pa biyenan mo, ipakita mo na sa kanila na mahal mo sila. Ipakita mo na sa kanila na nagbabagong buhay ka. Mas maganda po yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pamilya po ay kaloob po ng Diyos. Pwede po ba natin sabihin, Amen? It's a gift from the Lord. Parang payong ang pamilya. Kapatid, pag nauulanan ka, bumubuhos ang ulan, ang pamilya ang magko-cover sa'yo. Kahit maaraw, ang pamilya ang magko-cover sa'yo. Parang payong. Parang kumot ang pamilya. Na kapag nagiginawang ka, may kumot ka na nagpapawi ng ginaw. Kahit minsan malamok. Sino dito kahit minsan malamok sa bahay, tas mainit, nagkukumot? Ang pamilya ay parang ganun. Iingatan ka mula sa mga kagat ng lamok. Sa kagat ng kadiliman o gawa ng kaaway. Ang pamilya ay parang malambot na kama na kahit galing ka sa malayong lugar at pagod ka, pwede ka doon magpahinga. Amen! Kaya pwede mong sabihin, there's no place like home. Pwede mong puntahan ang mga magagandang mga lugar, pwede kang mag-travel kung saan-saan. Pwede kang kumain sa kung saan-saan mga magagandang mga kainan, restaurant. Pero at the end of the day, hahanapin mo pa rin yung pamilya mo. Amen! Sasabihin mo, iba pa rin ang pamilya. Dito may kapahingahan ako. Dito may acceptance. Dito may pagmamahalan. Dito ako masaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pamilya ang unang tinayo po ng Diyos. At alam po ng Diyos, kailangan ng tao yan. Nakita ng Diyos, biyaya ang pamilya. Kaya naman, ang una pong winasak po ni Satanas, ano po? Pamilya. Yan po unang pong winasak po ng Diablo. Napakatuso po ng kaaway po natin. Alam niya kung anong mangyayari pag mawasak ang pamilya. Amen? The devil hates families
and will do everything to try to destroy them. Fight for your family, not with your family. Kapatid, wag mong labanan yung pamilya mo, kundi lumaban ka para sa pamilya. Pwede po ba tayo sumigaw ng malakas na amen dyan? Amen! Ilaban mo pamilya mo. Ano man ang gawin ng dyablo, ano man ang kilos niya para wasakin ito, para sirain ito, wag na wag kang papayag na magtagumpay ang kaaway. Tanda mo, kasama mo ang Panginoon, kakampi mo ang Diyos. At hindi ka niya iiwan at pababayaan. Amen! Nagtanong po ako kay Google kung gaano karami ba ang nasisirang pamilya. Kasi po ako po, galing po ako sa wasak na pamilya. I came from a broken family. Kaya pag pamilya ang pinag-uusapan, malalim yung hugot ko po dyan. Kaya minsan marami nagtatanong, ang dami pastor nagkakasal, pero bakit iba yung dating mo pa nagkakasal ka? Malalim po yung hugot ko sa pamilya. Tinanong ko po si Google, gaano ba karami nasisirang pamilya sa Pilipinas? How many percent is the broken families in the Philippines? Ito po sagot niya sa akin. Yet the state of marriages and thus the condition of children within those marriages is equally disturbing. Disturbing daw po mga kapatid. Ito po sabi, 20% of marriages in the Philippines will be broken. 20% daw po ng mga mag-asawa sa Pilipinas mawawasak. Kaya kung may pamilya ka, ilaban mo yan. Huwag na huwag kang papayag. Kung ikaw ay binata at dalaga, papasukin mo pagpapamilya, ilaban mo yan. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Amen. Ang sabi pa po, with 82% of such broken marriages involving children. Ang sabi po, ang pinakakawawa daw sa mga pamilyang mawawasak, yung ating pong mga anak. Mga bata po, ang maapektuhan. Kaya ako po, nung nagpamilya po ako, isa po sa pinag-pray ko kay Lord, Lord, ayoko pong maranasan ng aking pong mga anak. Yung pinagdaanan ko po. Di bali nang ako nakaranas nun, part of life, may tinuro ang buhay. Pero sa mga anak ko, huwag niyo na pong hayaan maulit. Amen. Meron po ba dito na nawasak yung pamilya mo, winasak ng dyablo? Huwag niyo na po itaas ang kamay niyo. Pero gusto po namin sabihin sa inyo po magiging anak, sa inyo po magiging mga apo, hindi na po yan mauulit. Sapagkat curse is being broken. Doon po sa krus ng Kalbaryo, doon sa ginawa ng ating Panginoon. Curse is broken. Amen! Hindi na po mangyayari yan sa anak mo, hindi na po yan mangyayari sa apo mo, dahil ikaw po ngayon, naglilingkod sa Panginoon, at hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Amen! Now, may susi po. Ano po ang susi sa isang matatag na pamilya? Pakibasa po ng sabay-sabay, a family that prays together, stays together. Yan po ang susi. Kaya po kami po, hindi man po sa nagmamataas, sinisikap po namin mag-asawa na magkaroon po kami ng family prayer, gabi-gabi po yan. Kaya lang, ibang klase po kami mag-family prayer. Kala mo, para bang, hindi siya yung parang churchy, hindi siya yung parang traditional. Masaya po kami mag-family prayer. Kakaiba po. So, ini-encourage ko po kayo, gumawa kayo ng GC nyo, ng pamilya nyo, kahit doon, magpalakasan kayo. Kahit doon po,
magsimula po kayong mag-encourage sa isa't isa at yayain niyo po silang manalangin at magpuri sa Panginoon. Pakisabi po, bakit po? Bakit po? Sapagkat ang blessing po nagsisimula po sa panalangin. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, mukha bang pagpapalain? Yes, dahil anak po ng Diyos yan eh. Pero ang pagpapala, tandaan mo, nagsisimula saan? Sa panalangin. Once you pray, blessing will flow. Once you pray, blessing will flow. Amen. Ang sabi po ng mahal na asawa ko po, si Sister Chris, ang sabi po niya, once na ang isang tao hindi na nagpe-pray, there is pride. May pagmamalaki kasi parang sinasabi niya kaya niya na. Pero pag nagpe-pray ka, nag-humble ka at inaamin mo sa Diyos na, Lord, we need you. We need your mercy. We need your grace. Sino po dito may mga panalangin? Taas ang kamay. Taas ang kamay. At yung kamay na yan, ipatong mo sa balikat ng katabi mo, sabihin mo, prayers are being answered. God will answer your prayer. Tutugunin niya ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ang isang pamilya na nananalangin, mas matatag po yan. Pero, pakisabi nga sa katabi mo, medyo kulang yan. Medyo kulang. Dagdagan po natin, hindi lang po prayer ang kailangan sa pamilya. Ipakita po natin, kuya. Basahin po natin ang sabay-sabay. The family that worships together stays together for eternity. Wow! Mas kompleto po ito. Kasi pag nagpe-pray lang kayo, kailangan nyo lang si Jesus. Kailangan nyo lang ang blessing. Pero kung hindi kayo nagwo-worship every Sunday, hindi kayo nagwo-worship as family, ay may problema yan. Kasi po sa worship, nagpupunta kayo sa church, kayo mag-asawa, kasama mo mga bata. Sa worship, nagpe-pray ka, nagpupuri ka sa Panginoon, tumatanggap ka ng salita ng Diyos. At ang sabi po dyan, hindi mo lang sila makakasama dito. Sino po dito gusto niya, kahit sa eternity, kahit sa kingdom of God, sa heaven, gusto mo, kasama mo, buo mong pamilya, meron kayong grand reunion doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang maiiwan, walang mahuhulog sa apoy ng kapahamakan. Amen. Pakisabi sa katabi mo, walang maiiwan sa atin. Walang maiiwan. Walang mahuhulog sa apoy ng kapahamakan. Lahat tayo papunta doon. Ano susi? Sama-sama tayo mag-worship. Sama-sama po tayo mag-worship. Amen. Sino po dito, buong pamilya niya, nag-worship kayo every Sunday? Buong pamilya. Buong pamilya. Nag-worship kayo every Sunday. Pagpatuloy po nyo yan. Huwag po kayo bibitaw dyan. Now, ang sabi po dito, ang pamilya po, dadaan po yan sa mga atake ng kaaway. Tama po ba yon? Dadaan po yan sa mga pagsubok. Dadaan po yan sa mga iba't ibang klaseng suliranin. Pero, matatag po yung isang pamilya na ang sentro po ay ang ating Panginoong Diyos. Normal po yan. Sino po dito sa pamilya nila nakakaranas minsan ng mga aberya, mga trials, atake ng kaaway para sirain yung pamilya, para wasakin ng dyablo, mapasama ka. Mapasama kayo doon sa tinatawag na broken family. And it's normal, may kalaban po tayo. Pero yung pamilya na God-centered, matatag yan. Amen. Now, napakaganda po nito, magtatapos na po ako. Ano ngayon ang susi ng isang matatag na pamilya? Ano ngayon po ang susi ng isang pamilya na kahit anong gawin ng kaaway, hindi po mawawasak, hindi po masisira?
Siyempre po, sa pagpapamilya, sino po mga binata at dalaga ulit? Sa pagpapamilya, nagsisimula po yan sa courtship, crush. Nagsisimula yan sa crush is paghanga. Nagsisimula yan sa ligawan. Ligaw tingin. Sino po naranasan yung ligaw tingin? Nagsisimula yan sa relationship. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Do not be equally yoked with unbelievers. For what partnership can righteousness have with wickedness? Or what fellowship does light have fellowship with darkness? Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung pipili ka ng girlfriendin mo, Brother Russell, kung pipili ka ng boyfriendin mo, Sister Justin, huwag niyong tignan po yung gwapo lang. Huwag niyong tignan yung maganda lang. Kasi po, yung kagandahan at kagwapuhan, pansamantala yan eh. Pansamantala lang yan. Mas maganda po yung pangmatagalan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, dapat yung piliin mo, yung makakatuwang mo sa paglilingkod sa Diyos. Mag-pray ka. Sabi nga lahat ng blessing nagsisimula sa prayer. Ipagdasal mo. Ipagdasal mo sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ko ng tao na makakatuwang ko sa paglilingkod sa iyo. At pakikinggan ka ng Panginoon. Pakisiko ngayong katabi mo. Yes. Lalo yung binata. Lalo yung dalaga. Pakikinggan ka ng Diyos. Pakikinggan ka ng Panginoon. Huwag ka lang magpapadaya. Huwag ka lang titingin sa panlabas. Kasi yung mga tumitingin sa panlabas, minsan yan yung hindi nakakapag-asawa. Sobrang taas ng standard. No? Gusto mo artistahin, gusto mo mistisa, artistahin, ay, mahirap yan. Yung sobrang taas ng tingin mo, wag yan ang tingnan mo. Tingnan mo, ito ba ay may takot sa iyo, O Diyos? Kasi sabi ng salita ng Panginoon yan wag kang makipagrelasyon sa mga unbelievers. Wag. Mahirap. Napakahirap niyan. Ang sabi po dito, tingnan niyo po kung tama po ba yung nakalagay dyan. Pwedeng tama po yan, pwedeng mali. The partner that you choose is a reflection of yourself. Pwede pong tama yan, pwedeng mali. Tama po? Mali po? Pwedeng tama, di ba? Kasi hanap mo godly kasi godly ka. Gusto mo ng makakasama sa buhay na maka-Diyos kasi maka-Diyos ka eh. Kaya tama. Pwede rin hindi laging ganyan, no? Pwedeng mali kasi ganito po. Gusto mong yung tao na makasama mo malapit sa Diyos para ilapit ka niya sa Panginoon. Na po, gusto mo yung taong naglilingkod sa Panginoon para ikaw ma-encourage ka niya sa paglilingkod. Praise God. Sa August 3, 2024, lahat po ng di pa kasal, meron po tayong free mass wedding. Totoo po yan. Gagawin po yan sa Villamarca. Yan po ay project po ng ating church, ng Loyola family, ng Villamarca. Nag-usap kami ni Ara dyan. Napakaraming mga pictures na binigay sa akin si Ara. Sabi ko, baka pwede yung picture na lang natin.
Ayan po si Ara at saka si Jed nung time na kinasal po sila. At ayun po ako, medyo stress ako dyan. Walang tulog kasi, pero di naman yata halata. So, pakisama po sa panalangin. By February po, ipopost na yan sa mga social media. Pre-mass wedding. Gusto po natin dyan, yung mga nagsasama ng hindi kasal, maikasal na po natin. Kahit may isang kasalanan ka na matanggal sa kanila, malaking bagay na po yun. Yung pong mga walang budget sa garden wedding, sa mga kasalan, matutulungan po natin sila. Kaya pakisama po sa panalangin. Amen? Kung kayo po ay taga-Taytay, gusto nyo nang magpakasal, pwede po kayo magpunta rito sa August 3. Libre na ho kasalan sa inyo. Amen! Kung may nanonood po sa atin, kahit taga saan pa kayo, at gusto nyo kagad magpakasal, gusto nyo na ng pagpapala ng Panginoon, pwede po kayo magpunta dito sa Silang Cavite. I-message nyo lang po kami. At ipapakasal po namin kayo. Para yung pagpapala ng Panginoon, magsimula po sa kanila. Amen! So, pag-pray po natin yan. Ipagdasal po natin yan na magtagumpay, mag-succeed. Trending po, nakaraan, yung pong 299 engagement ring. Trending po yan. Sa halagang 299 engagement ring, nag-post po yung lalaki. Hati po ang opinion ng mga tao. Kayo po, ano po opinion nyo? Makatarungan ba na ang engagement ring ay 299? O para sa inyo, hindi makatarungan? So, hati po ito. Hati. Pero ito, memes lang to, memes. Panis yung tig 299 mong engagement ring kung ito binigay mo sa loved ones mo. So, binasa ko po yung mga comments dyan. Ang sabi po, kulay freshwater pearl din talaga. Meron din po nagsabi, wisdom tooth yan eh. Meron din po nagsabi, ngipin ng kidlat yan. Sabi, puro ang dami pong tawa eh. Meron po nagsabi na pangil sa pangil. Ha 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 ha. May nagsabi rin pong Pandora ring. Hindi ko alam ibig sabihin yan eh. Meron po nagsabing sana yung may konting bulok sa gitna. Kumbaga diamond. Meron po nagsabi, buti, walang itim. Kasi laging nagtutoothbrush. Well, ano po ang reaksyon ko po para po sa 299 engagement ring? Para po sa akin, sana hindi na ipinost sa social media. Kasi po, nagiwalay pa po ito. Nagbigay din ng saloobin yung bride at yung groom. Alam nyo nangyari dahil sa mga opinion ng mga tao, inaaway yung groom, pinagtatanggol yung bride. Alam nyo, nangyari, nagiwalay pa. Kaya para po sa akin, kung may problema po kayo magkatipan, kung may problema po kayo mag-asawa, huwag nyo na pong i-post sa social media. Dahil pag chichismisan lang kayo ng mga tao, maigi pa po, mag-usap kayo at isama nyo ang Panginoon sa pag-uusap. Amen! Kung kulang pa po yon, ipatawag nyo ang pastor, patawag nyo ninong at ninang, at syempre po, yung inyong pong mga magulang para kayo pagkasunduin. Amen? Dahil wala pong problema na hindi naayos sa maayos po na usapan. Tama po yun, Nay? At para din po sa akin, mas mahalaga po ang katapatan, hindi po sa presyo. Mamahalin nga yung engagement ring kung wala naman tunay na pagmamahal. Di ba?
Wala sa ano yan eh, wala sa halaga. Wala yan sa presyo. Nasaan po yon? Nasa pagmamahal at katapatan ng isang tao. Amen. Pero, kung sakali na nakakaluwag ka na, pinagpala ka na ng Panginoon, bumawi ka sa wedding ring. Di po ba? Kasi hindi naman masama na pag pinagpala ka, bigyan mo ng magandang singsing yung iyong mapapangasawa o asawa. Ako po, wala po talaga akong alam dyan. Alam nyo po, nung nauso po ito, itong nag-trend po ito, nag-trending yan, noon ko lang pala nalaman, wala akong alam dyan. Kasi sabi sa akin ni Ate Chris nyo, ikaw kakaiba ka. Sabi ko, bakit? Kasi nung nagbigay ka sa akin ng engagement ring, 2 binigay mo. Isa sa'yo, isa sa akin. Ngayon ko lang po nalaman, ang engagement ring, sa babae lang pala binibigay. Ako po nung nagbigay, walang alam. Alam niyo naman, lumaki ng walang direksyon, walang magulang, walang pamilya. Kakaiba. 2 binigay ko, isa sa kanya, isa sa akin. Ngayon ko lang nalaman, mali po pala yun. Pero pinakamalaga, kahit mali, yung pagmamahal mo, yung katapatan mo, at paglilingkod mo sa asawa mo at sa pamilya mo, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano po ngayon ang message po natin sa mga broken-hearted? Sa mga nakaranas na magkahiwalay sila ng kanyang jowa, boyfriend, girlfriend. Well, simple lang po ang message po namin. Pakibasa po ng malakas para marinig po nila. Let your past make you better, not bitter. Kung ikaw may girlfriend ka, niloko ka. Kung ikaw may boyfriend ka, niloko ka. Huwag mo nang isipin yon. Be a better person. Amen. Tingnan mo nga, baka may mga bitter pa dyan. Mapait pa ngumiti, mapait pa magsalita, mapait pa kumanta. Sabi mo, be a better person. Kasi, hindi ikaw ang nawalan, siya po ang nawalan. Kasi po, darating ang panahon, manghihinayang siya, sasabihin niya, bakit pa kita pinakawalan? Darating ang panahon, sasabihin niya, napakabulag ko naman at hindi kita nakita. Kaya hayaan mo na siya. May ipapalit ang Panginoon dyan. Sino pong naniniwala na may ipapalit ang Panginoon? Amen. Ayun, may napapa-thumbs up po. May ipapalit ang Diyos dyan. Mas the best! Higit pa dyan! Iiyak-iyak ka, no? Na iniwan ka, niloko ka. Iiyak-iyak ka, yung pala, kilos pala ng Panginoon yun. Magugulat ka na lang yung ipapalit ng Panginoon. Ay, mas higit pa pala ipapalit ng Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, doon po sa mga broken-hearted dyan, mahal po kayo ng Diyos. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. May Diyos po na nakatingin sa inyo. Umiiyak ka ng ganyan. Sasabihin mo, Lord, what's wrong with me? Naliligo naman ako. Nagpapabango naman ako. Maayos naman ako. Bakit niya ginawa to sa akin? Nakikita ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Lagi ka lang mag-church. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod. Magugulat ka na lang. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Nandyan ang kapalit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto po natin pasalamatan ang mga magulang. Taas po ang kamay ng mga nanay at tatay. Thank you, parents. Thank you. Mga magulang na nagpapalaki ng inyong mga anak. Alam ko po, mahirap magpalaki ng mga anak. Mahirap po yan. Napaka-challenging. Pero thank you, parents. Ginagawa niyong lahat para maging Christ-centered, God-centered yung inyong pamilya. Basahin po natin yung verse, Proverbs 22, verse 6.
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Parents, thank you sa pagsasagawa natin ng salita ng Diyos na tinitrain talaga natin. Tinitrain natin yung ating mga anak. Sabi kong, ano yung training na ibigay natin sa ating mga anak? Pagtanda nila, ang sabi doon, when he is old, he will not depart from it. Ano man yung training na ibibigay mo sa anak mo, hindi niya yan bibitawan. Kung tinitrain mo siya mag-worship every Sunday, hindi niya yan bibitawan. Hanggang sa tumanda siya, hanggang sa magkapamilya siya, ano man training na binibigay mo sa mga supling, sa mga anak, hindi niya po yan bibitawan. Hindi niya, kahit positive or negative training. Kung negative yung binibigay nating training, negative influence, yayakapin niya ng ating anak hanggang pagtanda. Kaya, mas maganda na po, parents, dalhin natin ang ating mga anak sa tahanan po ng Diyos. Turuan po natin sila magpuri, maglingkod sa Panginoon, at sa paglaki po nila, yayakapin nila yon hanggang sa magpamilya sila. Palapakan po natin ang Panginoon. Lastly po, salamat sa buhay ng mga misis. Misis. Saan po yung mga misis mo dyan? Taas ang kamay. Misis. Mars. Salamat sa buhay ng mga misis na submissive sa kanilang mga husband. Sa mga babae na may asawa na nagpapasakop, marami pong salamat. Bakit? Kasi po, sa inyo pong pagpapasakop sa inyong asawa, yung inyong asawang lalaki, yung kanyang confidence, nagiging solid. Lalong-lalo na po sa mga babae na strong women. Iba po kapag strong yung babae tapos nag-submit. Iba po yun. Sobrang nakaka-bless yun. Kasi iba yung impact niyan sa asawa mo. Lalo na sa mga misis na mas malaki ang kita, mas mataas ang pinag-aralan, edukado ka, pero kahit powerful ka, nagsasubmit ka para sa Panginoon. At magiging pattern yon ng iyong pamilya at mga anak. Hallelujah. Palakpakan po nga natin yung mga nanay po natin na nakakakitaan po natin sila ng submission. Siyempre po, hindi po magpapahuli yung mga tatay po natin. Gusto natin pasalamatan ang Panginoon sa buhay ng mga tatay. Mga tatay, taas ang kamay. Mister! Mga mister! Salamat po sa inyong buhay, sa pagmamahal ninyo sa inyong asawa. Iba po yung mister na nagmamahal sa asawa. Sabi nga, happy wife, happy life. Pag yung misis mo, minamahal mo, yan ang sabi ng salita ng Diyos. Minamahal mo siya. Kung masaya siya, masaya buhay. Masaya pamilya. Totoo po yan. Ako po, experience ko yan. The more na minamahal ko ang asawa ko, pinapasaya ko siya, ang saya po ng pamilya namin. Totoo po. Nasaan po yung mga anak? Mga anak, sabay po nating basahin, Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi sinabi po ng salita ng Diyos, mga magulang, sumunod kayo sa inyong mga anak. Hindi po ganon. Hindi po baliktad, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, kung anak ka, susundin mo ang mga magulang mo. May pagpapala dyan. Pero hindi lang dahil sa blessing, kundi sumusunod ka dahil mahal mo si tatay, mahal mo si nanay. Balikan po natin yung verse po natin na Joshua 24:15.
then we will pray. Tayo pong natin magsitayo. Sabay-sabay po natin basahin yung buong verse na ito. Joshua 24:15. Sabay-sabay po natin basahin mula sa puso po natin. Ready na po ba kayo? Nakikita nyo sa likod? 1, 2, 3, go. But if it is unpleasing in your sight to serve the Lord, saglit lang po, pause lang tayo dyan. Ito po ay pananalita po ni Joshua. Meron po bang mga lalaki dito, ang pangalan ni Joshua, Josue, taas ang kamay. Ayan, ang dami pong Joshua. 3. Meron ba doon? 4. Ang dami. So, ito po ay pananalita po ni Joshua. And during those time, he was old. He was too old. Napakatanda niya na po. At alam po natin, si Joshua po, nung panahon ng kabataan niya, he was faithful. Palakpakan nga natin yung mga kabataan nating tapat. Katulad ni Joshua. Mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Gaano po katapat si Joshua? Si Joshua po, sabi po sa Bible, hindi siya sumasama sa mga rebellious people. Hindi siya sumasama sa mga grupo na nagre-rebelde, na nagdi-divide ng congregation, nagdi-divide ng church. Joshua was always faithful to his leader. Lagi siyang tapat. Kahit yung mga elders nagre-rebelde na, nagre-reklamo na sa leadership ni Moses, si Joshua po, nanatili po siyang tapat. Kaya dahil sa tapat siya, lagi siyang sinasamahan ng Diyos. Kapatid, kaibigan, tapat ka, kung tapat ka, sasamahan ka ng Diyos. Lagi ka magtatagumpay. Amen? Kahit patay na po si Moses, na tumatay yung tatay-tatay niya, tatay-tatayan niya sa pananampalataya, kahit patay na po si Moses, si Joshua po nanatiling tapat. Ako po, napalayo po ako sa tatay ko po, pero hindi po ako bumitaw sa mga tinuturo niya sa akin. Namatay na po rin ang daddy ko, pero kahit namatay na po siya, hindi po namatay yung paglilingkod sa akin. Hindi po namatay yung pananampalataya na tinuro niya sa akin. Sana po, ganon din po tayo. Amen? Basahin po natin ulit. But if it is unpleasing in your sight to serve the Lord, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your fathers serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. So dito po, pakisabi po, challenge. Pakisabi po, hamon. Kilala po ni Joshua, ito pong mga taong ito, alam niya ang kalikaw ng isip nila, alam niya yung ugali ng mga taong ito. Kaya ang challenge niya, mamili kayo kung kanino kayo maglilingkod. Sa mga ribulto ba? Sa mga Diyos-Diyosan ba? Kasi alam ni Joshua, ito mga taong ito, pag pinagpala ng Diyos, nanlalamig. Tingnan mo yung katabi mo, huwag kang malalamig pag pinagpapala ka ng Diyos. Alam ni Joshua, ito pong mga taong ito, pag pinagpapala ng Diyos, nagbabackslide. Pero sa church po natin, naniniwala ako na habang pinagpapala tayo ni Lord, lalo po tayo nag-aalab sa Panginoon. Lalo po tayo nagpupuri sa Panginoon. Lalo tayo excited kay Lord. Amen! Kaya alam ni Joshua, itong mga kausap niya, magbabackslide, manlalamig. Pero ito po ang challenge niya. Sabay-sabay po natin basahin. As for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, kung magbabackslide kayo, kung aalis kayo, kung lalayo kayo kay Lord, ako hindi. Pinakita po ni Joshua dito yung lalim ng kanyang commitment at kung hanggang saan yung commitment niya. Sino po dito yung commitment niya sa paglilingkod? Hanggang sa pamilya. Na ikaw at ang iyong pamilya magpapatuloy sa Diyos. Ganun po yung ating pananampalataya.
Ganun po yung commitment natin. Ganun yung declaration natin. Pakisabi ng dahan-dahan sa katabi mo, walang pilitan. Sana po, as we end, pag naglingkod po tayo sa Panginoon, pag-uwi natin sa church natin sa Silang, church po natin sa Taytay, maglingkod po tayo sa Panginoon ng walang pilitan. Hindi po tayo naglilingkod dahil sa nanay natin o tatay natin. Wala tayo sa church, hindi dahil sa ating mga kapatid. Nasa church po tayo para kay Lord. Para sa Panginoon. Amen? Sino po dito sitting ministry hanggang ngayon? Sino po dito hanggang ngayon wala kang ginagawa sa church nyo sa Taytay? Hanggang ngayon wala kang ginagawa sa church nyo sa Silang? O saman po kayo may church ngayon? Sitting ministry. Tanongin mo yung katabi mo, sitting ministry ka ba? Hindi na po uso sitting ministry ngayon 2024. Can we say amen? Amen! Pag sinabing sitting ministry, wala kang ibang ginagawa kundi magbutas ng bangko. Upo ka lang lagi ng upo. Pag sitting ministry ka, unfair ka. Unfair. Kasi marami tayong workers, marami tayong pastors na nagsasakripisyo ng buhay sa paglilingkod. Tapos ikaw sitting ministry ka, wala kang ginagawa, it's unfair. Para po itong, nakakita na kayo ng bayanihan, nagbubuhat, pakisabi sa katabi mo, bumuhat ka naman. Nakikita mo kami, pagod na kami dito. Every Sunday, every event, every mission, nagpa-participate kami. Sabihin mo nga sa kanya, bumuhat ka naman. Sabihin mo, mukha ka lang nagbubuhat. Pero hindi ka naman talaga nagbubuhat eh. Kasi kung totoo kang nagbubuhat, medyo gagaan ito. Tama po? Sabihin mo sa kanya, sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Ano man yung binigay sa'yo ni Lord na blessing, talent, resources, paggamit mo para yung gawain ng Panginoon maging malakas. Amen! Kahit po yung mga anak po namin, ini-encourage po namin sila, serve the Lord. Sabi namin lagi sa kanila, serve the Lord. You need to serve the Lord. Mahal mo, Panginoon, serve the Lord. Kasi po, katwiran po namin mag-asawa, hindi pwede yung kung ano lang gusto nila, hayaan nyo sila. Paano kung ang gusto nila, sanlibutan, hayaan natin sila? Hindi po. Paano kung ang gusto nila, sitting ministry lang? Ay, hindi po. Bilang magulang, may ministry po tayo. I-encourage yung ating mga anak, kahit maliliit pa. Pwede po ba natin gawin yon? Application ng Joshua 24:15 na buong pamilya natin, every time na may Sunday worship, solid yung pamilya natin. Talagang solid. Amen? Purihin ng Diyos. You are the modern Joshua, and the Lord will be with you. Hindi ka niya pababayaan. As you serve the Lord with your family, receive your blessing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas po ng palakpak na parang sinasalo mo yung pagpapala ng Panginoon sa iyong pamilya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen.